David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1631. Tangdali, alam kong may kung fu ka, pero kahit gaano kahusay ang kung fu, wala itong silbi. Pagkatapos noon, inilabas talaga ni Ivan ang kanyang baril, at pagkatapos ay lahat ng mga gang ng motorsiklo ay naglabas ng kanilang mga baril. Mahigit 12 baril ang nakatutok kay Tangdali at sa iba pa, at ang mga taong ito mula sa Daxiagang ay medyo nataranta. Naging pangit din ang mukha ni Tangdal. Kung may baril lang siya, madali siyang makakatakas. Ngunit sa napakaraming sandata na nakatutok sa kanila, tiyak na hindi makakatakas si Tangdali. Nang makitang nagbago ang mukha ni Tangdali at ng iba pa, tumawa si Ivan, "Tangdali, gaano ka man kahusay, hindi ka kwalipikadong makipaglaban sa amin, ngayon ay masunurin mong isuko ang tao, at kung bibigyan mo ako ng pera, patatawarin kita." Ikaw. Nakatutok ang baril ni Ivan sa ulo ni Tangdal. Paulit-ulit na nagbago ang mukha ni Tangdal. Kanina lang ay pinupuri niya si Heiko, na sinasabing hihilingin niya kay David na hanapin siya kung mayroon siyang gagawin. Ngayon kung itutulak palabas si David, masyadong walang awa ang Daxiagang nila, at taga-Daxia din sila. Hindi sila mapaghalo sa hinaharap. Ivan, hindi ko alam kung paano haharapin ang mga tao. Kung may kakayahan ka, maaari kang bumaril. Ipinapangako kung hahayaan kitang mamatay dito habang ikaw ay bumaril. Kinagat ni Tangdali ang kanyang mga ngipin at mabangis na sinabi. Ivan chuckled, "Dahil hindi ka natatakot sa kamatayan, magpahinga muna tayo ngayon." Tapos gustong-gusto ni Ivan na hilahin ang gatilyo. Gayunpaman, matalino si Tangdali, at kasabay ng paghila ni Ivan sa gatilyo, bigla niyang itinaas ito ng isang sipa, at ang bilis ay umabot sa limitasyon, na agad na sinipa ang baril ni Ivan sa ere. Nang makita ito, sumigaw si Ivan, "Shoot!" Bang bang bang! Isang beses mahigit 12 ang nagpaputok ng sabay. Ang lahat sa mukha ng Daxiagang ay puno ng kawalan ng pag-asa, at kahit si Tangdali ay alam sa sandaling ito na ang kamatayan ay darating. Hindi siya umiwas, sumuko siya, napakaraming sandata, umiwas man o hindi, pareho lang ang dulo. Ngunit habang tinutulungan ni Dazia ang mga taong ito na maghanda sa paghihintay ng kamatayan, isang gintong liwanag ang biglang lumitaw sa likuran nila. Isang gintong liwanag ang nagpapaliwanag sa buong gusali, at pagkatapos ay nakita ng mga taong ito na ang mga bala na nagpaputok sa kanila ay huminto sa harap ng kanilang mga mata sa sandaling ito, na parang ang mga bala ay dumampi sa isang bagay at tumigil. Palam, palam. Ang bala ay nahulog sa lupa ilang sentimetro lamang ang layo sa harap ng mga mata ng lahat. Ang paghinga ng lahat ay naging mas mahirap, at saglit na nagkaroon ng patay na katahimikan. Ito ang pinakamalapit na pagkamatay niya, habang pinapanood ang mga bala na bumabagsak sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit walang nakakaintindi sa nangyari. At mas nagulat si Ivan at ang mga tao sa party ng motorsiklo, at nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Hindi nila maintindihan kung ano ang gininto ang liwanag na kakasabog lang, at bakit biglang huminto ang bala sa sarili at saka bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, tanging si Tangdali lang ang bumuka ng kanyang bibig, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Dahil naramdaman niya ang isang napakalaking at nakakatakot na hininga, at ang hininga na ito ay nanggaling sa kanyang likuran. Ang hiningang ito ang nagligtas sa kanilang lahat. Ang mga bala na iyon ay tumama sa isang di nakikitang balakid, kaya tumigil sila at pagkatapos ay nahulog sa lupa. Nilinggan ni Tangdali ang kanyang ulo at takot na tumingin kay David, ngunit ang gininto ang liwanag mula sa katawan ni David ay kagagaling lang. Ngumiti si David sa bahagyang nagulat na si Tangdal, at pagkatapos ay humakbang pasulong, "Hinahanap mo ba ako? Lumapit ka sa akin kung may kakayahan ka." Nang makitang nakatayo si David, ngayon lang nakabawi si Ivan sa gulat. "Gumising ka na." Ngunit hindi niya alam na ginagawa ni David ang lahat ngayon. Naisip lang niya na pinuprotektahan ng mga Diyos si Tangdali at ang iba pa. "Anak, dahil tumayo ka, mapaparusahan ka." Pagkasabi nito, kumuha si Ivan ng baril mula sa party ng motorsiklo at itinutok ito kay David, ngunit sa pagkakataong ito ay sinundan niya si David sa malayo. Alam niya na maraming tao sa Daxia ang napakahusay sa martial arts, kaya nang dumistansya sila sa isa't isa, wala nang magagawa si David kundi ang maging masunurin. Kabanata 1632. Paano mo ako paparusahan? Hinarap ni David ang nguso ni Ivan na walang kaunting takot sa mukha. Siyempre nawalan ka ng paa.
Pagkasabi noon, walang pag-aalinlangan na hinatak ni Ivan ang gatilyo. Makikitang isa ring walang awa na master ang Ivan na ito. Makipag-ugnayan. Umalangaw-ngaw ang mga putok, ngunit nakatayo pa rin si David nang hindi nasaktan, na para bang hindi natama ng bala ang binti ni David. This time Ivan was astonished. Damn, hindi ka ba natama ng malapitan? Nagdududa pa rin si Ivan sa kanyang shooting skills, kaya binaril niya ulit si David sa binti. Makipag-ugnayan. Isa pang shot, pero buo pa rin si David. Sa sandaling ito, ang lahat sa party ng motorsiklo ay tumingin kay Ivan na may hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon. Nagkamali ba ang dalawang shot sa ganitong close range? Damn, hindi na ako naniniwala. Bang bang bang. Ilang beses na sunod-sunod na nagpaputok si Ivan hanggang sa maubusan ng bala ang baril at saka ito tumigil. Gayunpaman, nakatayo pa rin si David sa kanyang harapan na may pagniwi sa kanyang mukha, at hindi siya nasaktan. Sa pagkakataong ito, natarante si Ivan, at kahit ang mga kasama sa Daxiegang ay tumingin kay David na hindi makapaniwala, iniisip kung paano magiging okay si David. Tanging si Tangdali lang ang bahagyang nanginginig, kung walang gaanong tao, matagal na siyang lumuhad kay David. Ito. Ano itong sandata? Nang makitang napakaraming baril ang hindi tumama kay David, agad na hinawakan ni Ivan ang kanyang kamay at bumagsak sa lupa, na sinisisi ang problema sa baril. Hindi ito tungkol sa baril, ito ay tungkol sa mga tao. Sinabi ni David, binuksan ang kanyang kamay, at pagkatapos ay nahulog ang bala mula sa kamay ni David sa lupa. Pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, napaatras ng ilang hakbang si Ivan at hindi makapaniwalang tumingin kay David. Hindi niya akalain na may mga tao pa palang nakakakuha ng bala gamit ang kanilang mga kamay. Ito ay kabalbalan. Hindi ako naniniwala, maaari kang kumuha ng higit sa 100 armas. Hiniling ni Ivan sa lahat na itutok ang kanilang mga baril kay David, handang barilin si David hanggang mamatay. Ngunit nang itinaas ng mga taong ito ang kanilang mga sandata, naramdaman nila ang isang madilim na anino na dumaan sa kanilang harapan, at pagkatapos ay walang laman ang kanilang mga kamay at nawala ang mga sandata. Ngunit si David ay nakatayo sa harap nila, hindi kumikibo. Nang tumingin sila sa gilid, nalaman nilang mayroon ng mahigit 100 armas si Fanjang sa kanyang mga kamay. Tumpok ng sirang tanso at bulok na bakal, anong lakas ng loob mong ipakita ang iyong kapangyarihan? Sabi ni Fanjang, ang kanyang mga kamay ay talagang kumukulot sa 100 sandata at naging isang malaking ball ang bakal. Sa pagkakataong ito ay hindi na nakaimik si Ivan at nanginginig ang lahat. Nakakakilabot din ang itsura ng ibang motorcycle gangs. Hindi nila maintindihan kung anong klaseng dalawang pervert ang kinakaharap nila. Good mood ako ngayon at ayokong pumatay ng tao, kaya pwede ka nang umalis. Sabi ni David sa kilabot na motorcycle gang. Nang marinig ito ni Ivan ay agad siyang tumalikod at tumakbo, at sa isang iglap ay walang nakatakas. Sa sandaling umalis ang mga gang ng motorsiklo, lumuhad si Tangdali sa harap ni David. Nasa taas si Senior, tanggapin mo ako. Ngayon lang ako naging bulag at ang aking mga salita ay nakasakit sa matanda, dapat ako ay isumpa. Ang noo ni Tangdal ay nababalot ng malamig na pawis, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sect Master Tang, bakit mo ginagawa ito? Hindi mo ako sinaktan ngayon lang. Bahagyang itinaas ni David ang kanyang palad, at biglang may puwersang nagpaangat kay Tangdal. Senior, ako. May gustong sabihin si Tangdali, ngunit ikinaway ni David ang kanyang kamay, Fang Master Tang, mas matanda ka sa akin, huwag kang matanda, hindi ako komportable. Narinig ni Tangdali, mabilis niyang binago ang kanyang mga salita at sinabi, Mr. Chen, ikaw ba? Ikaw ba ang David na nagtayo ng Dragon Gate sa Kyoto Martial Arts World? Ngumiti si David at tumango, ipinakita ang kanyang lakas, at walang itinatago si David. Matapos makita ang pag-amin ni David, ang mukha ni Tangdal ay naging mas excited. Mr. Chen, ikaw ang idol ko. Hindi ko inaasahan na makikita kita ngayon. I'm so excited. Mr. Chen came to look for the Roans, and I believe I can find them. Binago ni Tangdali ang kanyang mga salita sa sandaling ito, at hindi hinikayat si David na umalis. Kabanata 1633. Ngumiti si David, napakaraming tao ang hindi mahanap ito, paano ko ito mahahanap? Ang Ice Bear Island na ito ay hindi malaki o maliit. Kung mahahanap ko ito ng kaunti, aabutin ito ng 1 taon at kalahati.
Mr. Chen, hindi mo na kailangang hanapin ang buong Iceberg Island para hanapin ang mga guho. Ang isang lugar ang pinakakahina-hinala dahil halos taon-taon nawawala ang mga tao, at hindi mo sila mahahanap kahit gaano ka kahirap maghanap. Kaya may mga naghihinala na may mga guho doon. Ngunit hindi ko mahanap ang pasukan. Sabi ni Tang Dali kay David. Saan? Masiglang sabi ni David. Kunin mo ang mapa para kay Mr. Chen. Pagkatapos magsalita ni Tang Dali, may mabilis na nagdala ng mapa, at gumuhit si Tang Dali ng bilog sa mapa. Narito, malapit sa mga bundok na nababalutan ng nyebe, at may mga sabi-sabi na naroon ang mga guho. Sa ilalim ng bundok na nababalutan ng nyebe, ngunit walang nakakita. Pinag-isipan ni David ang lugar at pagkatapos ay nagtanong, nakapunta ka na ba rito? 2 beses na akong nakapunta doon, ngunit hindi ko nakita ang mga guho. Lahat ay isang puting snowfield. Sabi ni Tang Dali. Master Tang, maaari mo ba kaming dalhin sa lugar na ito bukas? Gusto ni David na dalhin sila ni Tang Dal doon. Pagkatapos ng lahat, alam ni Tang Dali ang ruta. Okay lang, I'm honored to do things for Mr. Chen. Masayang sumang-ayon si Tang Dali. Pagkatapos umalis sa Daxiagang, hindi na bumalik sa hotel sina David at Fanjang, ngunit namili sa palengke. Dahil sa malamig na panahon, halos walang buhay na nilalang sa palengke. At kaya ang maliliit na pamilihan ay nagbebenta pa rin ng jade, mga espada at iba pa. Maaaring dahil maraming mandirigma ang pumupunta dito para tuklasin ang mga guho taon-taon, kaya may mga nagbebenta ng mga ganitong bagay. Sabi nga sa kasabihan, may market kung saan may demand. Lahat ay basura, at hindi ko pa nakikilala ang ilang mga master. Hindi kaya mahanap ang pasukan sa mga guho at maraming tao ang umalis. Napansin ni Fanjang na ang mga kalakal na ibinebenta sa palengke ay napakahirap, at hindi siya nakatagpo ng maraming Panginoon. Sa lohikal na pagsasalita, may mga guho dito, at isang malaking bilang ng mga master ang darating dito. Ngunit ngayon ay hindi marami sa kanila. Maaaring ilang beses na rin silang nakapunta rito at wala silang makitang pasukan sa mga guho, at lahat sila ay umatras. Nang lumingon si David at ang iba pa at babalik na sana, may umugang na tunog sa isipan ni David, at tila may naramdaman ang Dragon Sword, at nagkaroon ng bahagyang panginginig. Nagmamadaling huminto si David, pagkatapos ay tumingin sa hindi kalayuan at natagpuan ang isang nagtitinda sa kalye na nag-iimpake ng kanyang mga gamit, malamang na naghahanda na para umuwi. Sa sandaling ito, naakit si David ng isang tindera sa kalye na malapit nang mag-alis ng espada. Nakita ko na ang espadang ito ay naglabas ng malabong aura na agad na umakit kay David. Kuya, pwede ko bang makita ang shuriken mo? Lumapit si David at nagtanong. Sinabi mo ang espadang ito, hayaan mong ipakita ko sa iyo, kung gusto mo, bibigyan ka ng 5 milyon. Ibinigay ng mga ngalakal ang espada kay David. Anong sirang espada ang nagkakahalaga ng 5 milyon? Hindi ba ito nakawan? Mukhang nagulat si Fanjang. Ano ang alam mo, ang espadang ito ay pumuputol ng bakal na parang putik, ngunit tanungin mo ang espada ni Janzong. Sinabi ng mga ngalakal ang salita, at si David ay agad na natigilan. Hindi niya inaasahan na malalaman talaga ng maliit na mga ngalakal ang tungkol sa asking sword sect. Kuya, paano mo nalaman na ito ang espada ni Wen Janzong? Napatingin si David sa tindero ng kakaiba at nagtanong. Hindi ba nakasulat sa katawan ng espada? Sabi ng mga ngalakal na may espada. Tiningnan ito ng mabuti ni David. Kinalawang na ang katawan ng espada at mukhang napakatanda na, ngunit may 3 figure ni Wen Janzong sa ilalim ng katawan ng espada. Ang 3 figure na ito ay malinaw na nakaukit ng ihagis ang espada. Nang hawakan ni David ang espada sa kanyang kamay, mas lumakas ang induction ng Dragon Slaying Sword sa kanyang katawan. Excited na excited ang mukha ni David. Kabanata 1634. Kuya, pwede ko bang itanong kung saan mo nakuha itong espada? Tanong ni David. Ang mga ngalakal ay tumingin sa malayong mga bundok ng nyebe, nang pumunta ako upang mamites ng Snow Lotus, ang espadang ito ay pinulot sa loob ng maraming taon. Noong una, ito ay napakatalas, nagputol ng bakal na parang putik, ngunit hindi ko kayang panatilihin ito. Kamakailan lamang ay kinakalawang ito. Kung hindi ito kalawang, hindi ko ito ibebenta ng 5 milyong yuan. Gusto mo ba?
Kung ayaw mo, isasara ko ang kiosk at aalis. Gusto ko. Tumigil si David. At direktang inilipat ang 5 milyon sa mga ngalakal. Nang makita ito ng mga ngalakal, tuwang-tuwa rin siya. Tila hindi niya inaasahan na ang espadang ito ay magbebenta ng 5 milyon. Hindi ito mapabagsak ni David gamit ang isang espada, kahit papaano ay nakakasigurado siya na narito ang sword sect, at ang mga guho ay malamang na ang sword sect. 5 milyon ang bumibili ng sirang espada, isang taon mo nang hindi nakita, pero kumita ka ng malaki. Sa sandaling ito, isang boses ng babae ang nanggaling sa likuran ni David. Nagulat si David nang marinig ang boses. Pakiramdam niya ay pamilyar ang boses, ngunit hindi niya ito maalala ng ilang sandali. Pagkatapos ay lumingon si David, at nang makita niya ng malinaw ang mukha ng dalaga, agad niyang naalala. Prinsesa Anna, bakit ka nandito? Excited na sabi ni David. This is my country. Normal lang na pumunta ako dito para maglaro, pero nagulat ako nang makita-kita dito. Nung una akala ko mali ako. Excited din na sabi ni Anna. Sa likod ni Anna, sinusundan si Andrew, tumingin si David kay Andrew at naramdaman ang paghinga ni Andrew. Sa isang taon, ang lakas ni Andrew ay hindi inaasahang umabot sa antas ng Markiwo. Kahit na malayo pa ito kay David, ang bilis na ito ay sapat na mabilis. Isang taon na ang nakalilipas, sumali si David sa isang internasyonal na kompetisyon sa kahilingan ni Zhao Wuqi, at si Andrew ay wazong lamang. Sa oras na iyon, pinatay ni David si Ichiro Watanabe at bumuo ng ganap na sama ng loob sa pamilya Watanabe sa isla na bansa. Andrew, ang iyong lakas ay mabilis na lumalaki. Nakangiting sabi ni David kay Andrew. Hindi masama si Mr. Chen. Ngumiti si Andrew. Sa katunayan, hindi napansin ni Andrew ang lakas ni David, sinabi niya ito ng matino. Pagkatapos ng lahat, nakumbinsi ni David si Andrew sa isang internasyonal na kompetisyon. Kung hindi, dahil sa init ng ulo ni Xiongguo, imposibleng makausap si David ng ganito. David, dito ka ba naglalakbay? Tanong ni Anna. Ayan na, hindi alam ni David ang sasabihin. Dahil narito ako, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya bilang isang may-ari. Magpapakita ako sa iyo, at pagkatapos ay dadalhin kita sa aming bahay bilang isang bisita. Ilang oras na lang pupunta na tayo dito sa eroplano papunta sa bahay natin. Humakbang si Anna at hinawakan ang kamay ni David at masayang sumunod kay David. Medyo natigilan si David sa sigla ni Anna. Sa pagtingin kay David ng ganoon, ngumiti si Anna, hindi mo ba dinala ang iyong dalawang kasintahan? May asawa ka ba at may mga anak? Nakatingin sa curious na tingin ni Anna, hindi alam ni David kung paano siya sasagutin. Nandito si Gullinger, ngunit nakakulong pa rin si Sonia sa piitan. Hindi ba dapat makipaghiwalay ka sa kanila? Sa tingin ko ang mga lalaki ay walang magandang bagay, lahat sila ay walang hiya. Nakangiting sabi ni Anna kay David. Bumantong hininga si David at hindi na itinanggi, scumbag daw siya kaya scumbag siya. Ngayong marami na siyang naaakit na babae, ayaw ni David na bigyan ng sinuman. Lalo na kung isa sa alang-alang ang kaawa-awang hitsura ni G. Rozzo, hindi makayanan ni David na tumanggi. Kung maaari mo, kapag ikaw ay pumunta sa pag-iisa sa hinaharap, ilagay ang lahat ng mga babaeng ito sa iyong bulsa. Hindi lang alam ni David kung scam ba ito. Hinailan ni Anna si David at masayang gumala, habang sina Andrew at Fanjang ay sumunod na malapit sa likuran. David, may gagawin ka pa ba dito bukod sa pagbiyahe? Biglang tanong ni Anna kay David. Saglit na natigilan si David, ngunit pagkatapos ay umiling, ano ang magagawa ko? Hindi ka ba naparito dahil sa mga guho? Medyo mapaglarong tiningnan ni Anna si David na para bang nakikita niya ang buong puso ni David. Nang marinig ito ni David ay ngumiti siya ng alanganin at hindi nagsalita, ngunit sa pagtingin sa ekspresyon ni David ay naintindihan din ni Anna. Actually, I also came for the Roans, otherwise I would not travel to this little place. Sabi ni Anna. Are you for the Roans too? Kayo lang ba dalawa? Medyo nagulat si David, tutal, walang lakas si Anna, at si Andrew lang ang lakas ng bagong dating na wow. Paano mapupunta ang gayong kapangyarihan sa paggalugad ng mga guho? Hindi ba't naghahanap ng kamatayan? Nang makita siya ni David na sabihin ito, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Anna, napalitan ng bahid ng lungkot.
Hindi alam ni David kung ano ang kanyang nasabi na mali at tila medyo nalilito. Nabalitaan ko na may Medicine King sa mga guho, kaya natagpuan ko ang Medicine King upang iligtas ang aking ama. Napakagatlabi si Ana at bumulong. Nang marinig ito ni David, agad niyang tinanong, ano ang problema ng iyong ama? May sakit ba siya? Umiling si Ana, hindi, Nalason ang aking ama. Nabalitaan ko na ang haring gamot lamang sa mga guho ang makapagliligtas sa kanya. Nalason. Si David ay mukhang natigilan, alam na ang ama ni Ana ay isang duke, sino ang maglalakas loob na lasunin ang duke ng bansa. May nag-espiya sa dukdom ng tatay ko, kaya gusto niyang patayin ang tatay ko at makuha ang dukdom. Nakita ni Ana ang pagdududa ni David, kaya mabilis niyang sinabi. Sino ang napakatapang? Tanong ni David. Tumingin si Ana kay David at sinabing may seryosong mukha, sa palagay mo ba kung sino ang kukuha sa kanyang duke pagkatapos mamatay ang aking ama? Naintindihan agad ni Ana ang sinabi ni David. Si Kuya Bao ang nakababatang kapatid mo. Si David ay puno ng pagtataka, dahil ang sarili niyang anak lamang ang maaaring magmana ng dukdom ng kanyang ama. Ngunit upang makuha ang posisyon ng duke, nilason niya ang kanyang ama hanggang sa mamatay, na masyadong hindi makatao. Ngunit kapag naiisip ko ang Long Jingguo na iyon, nilason niya ang kanyang ama para lamang makuha ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Long, hindi pa banggitin ang posisyon ng duke ng bansa, mas kaakit-akit ang posisyon na ito. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng kaunting emosyon si David. Sinabi niya na walang ama o anak sa malalim na palasyo. Parang ganon talaga. Kapatid ko lang pinaghihinalaan ko ngayon, pero walang ebidensya. Kapag nahanap ko na ang haring gamot at nailigtas ang tatay ko, malalaman ko kung sino ang naglason sa kanya. Puno ng determinasyon ang mga mata ni Ana. Sigurado ka bang mahahanap mo ang hari ng medisina? Bagaman hinangaan ni David ang katapangan ni Ana, ang katapangan ay hindi kumakatawan sa lakas. Ang nasabing relic ay hindi masusuri ng anumang puwersa. Kahit mamatay ako, susubukan ko. Mukhang nakapagdesisyon na si Ana. Sa ganitong paraan, naglalakad at nag-uusap sina David at Ana, at hindi nila namamalayang lumabas sa mataong pamilihan sa kalye at nakarating sa isang lugar na kakaunti ang populasyon. Sa isang sulyap sa malawak na puting espasyo, makikita mo pa rin ang mga taong humihila ng mga sled ng aso, nagyaya at naglalaro. His Royal Highness, kailangan na nating bumalik, hindi ligtas dito. Tumingin-tingin si Andrew sa paligid at saka sinabi kay Ana na may pagmamasid sa mukha. Nang makita ang ekspresyon ni Andrew, tila kinakabahan din si Ana. Andrew, may nararamdaman ka ba? Bilang isang oso, ang antas ng obserbasyon ni Andrew ay lumampas sa antas ng isang normal na tao, at maaari niyang matukoy ng maaga ang pagkakaroon ng panganib. Tumango si Andrew at saka nagbantay sa harap ni Ana. Ano? May papatay ba sayo? Kumunat ang noo ni David. Kabanata 1635. Tumango si Ana at sinabing, ilang beses kaming nagkita at nanghuli sa daan. Sa tingin ko, nagpadala rin ang kapatid ko ng mga taong ito. Ayaw niya akong mabuhay. Hindi ko akalain na magiging ganito ka-brutal ang power struggle sa ibang bansa. Sa sandaling ito, sinabi ni Fanjang. Kung ganon, balik na tayo. Binuhat ni David si Ana at naghanda para bumalik. Ngunit pagkatalikod pa lamang at paghakbang ng dalawang hakbang ay may lumitaw na apat na itim na lalaki. Ang apat na lalaking ito ay pawang nakamaskara, may hawak na mga machete, at bawat isa sa kanila ay may intensyong pumatay sa kanilang mga mata. Nang makita ang biglang pagsulpot ng apat na lalaking nakaitim, mahigpit na binantayan ni Andrew si Ana, na para bang kaharap niya ang isang mabigat na kaaway. Sinulyapan ni David ang apat na taong ito, na lahat ay nasa kaharian ng Marquis, at sila ay itinuturing na mga master. Kung ang apat na taong ito ang humarap kay Andrew, siguradong hindi kalaban ni Andrew. Andrew, ibigay mo si Prinsesa Ana, at maaari kitang iligtas, kung hindi, kukunin ko ang iyong balat ng oso upang gawing damit. Sabi ng lalaking nakaitim kay Andrew na may panunuya sa mukha. Imposible, ako ang tagapag-alaga ni Prinsesa Ana. Maaaring mamatay ako, ngunit hinding-hindi ko hahayaang saktan mo si Prinsesa Ana. Sabi ni Andrew na may malamig na mukha. Okay, dahil obsessed ka, papatayin ka namin tapos papatayin namin si Princess Ana. Pagkatapos magsalita, ang apat na lalaking nakaitim ay nagliwanag ng malamig na lamig. Agad na ikinandado ng hininga ng apat na tao si Andrew.
Para naman kay David at Fanjang sa tabi nila, mukhang hindi nila ito nakita. Direktang hindi pinansin ng apat na lalaking nakaitim sina David at Fanjang na medyo payat. Umuungol. Nang makita ito ni Andrew, direkta niyang inactivate ang transformation mode at pinalakas ang kanyang lakas sa pinakamalakas. Nakita ko si Andrew na natatakpan ng buhok, lilito ang matatalas ng ngipin. Naging brown na oso, umungal ng malakas, at mahigpit na pinrotektahan si Ana. Kahit magbago ka, anong magagawa mo? Malamig na bumantong hininga ang lalaking nakaitim, at sabay silang apat na naglakad patungo kay Andrew. Umungol si Andrew at nagmamadaling umakyat, nakipag-away sa apat na itim na lalaki. Sa kapangyarihan ni Marky Wu, ang santukan ng ilang tao ay agad na naging sanhi ng pagpatuloy ng mga nakapaligid na pagsabog, at sunod-sunod na itinapon ng nyebe sa kalangitan, at pagkatapos ay dahan-dahan itong bumagsak. Kahit na nagbago si Andrew at nadagdagan ang kanyang lakas sa pinakamalakas, hindi pa rin siya mapapantayan sa apat na itim na lalaki. Nakita kong seryosong hinampas ng lalaking nakaitim ang malaking katawan ni Andrew, at ang buong tao ay bumangon sa hangin, bumagsak ng husto sa lupa, at tumama sa matigas na lupa sa malalim na hukay. Nang makita ito ni Ana, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at pagkabalisa. Umuungol. Umungol muli si Andrew, biglang tumayo, at saka tinapik ang apat na lalaking nakaitim gamit ang malapad niyang paa ng oso. Sa sandaling ito, diretsyong pinigilan ng dalawang lalaking nakaitim si Andrew. Dalawa pang lalaking nakaitim ang naglalakad patungo kay Ana. Nang makita ito ni Ana, nang hinayang pa rin ang kanyang katawan, ngunit hindi nagtagal ay may dalawang lalaking nakaitim na lumapit kay Ana. Prinsesa Ana, ikaw ba mismo ang nag-cut nito, o kailangan mo ba kaming gumawa? Tanong ng lalaking nakaitim kay Ana. Who the hell are you? Pinadala ba sila ng kapatid ko? Tanong ni Ana sa lalaking nakaitim. Hindi mo kailangang malaman ito, sasabihin namin sa iyo kapag namatay ka. Nakangiting sabi ng lalaking nakaitim. Napakagatlabi si Ana sa lalaking nakaitim, na napakalakas kaya alam ni Ana na mapapahamak siya sa pagkakataong ito. Mr. Chen, mukhang hindi tayo pinapansin ng mga to. Tumingin si Fanjang kay David at sinabi. Well, hindi pinansin iyon. Napangiti si David. Dapat alam mo na nasa Daxia ngayon si David. Siya ay isang pambahay na pangalan at hindi napapansin. Ngunit dito ito ay direktang hindi pinansin. Dahil walang silbi ang mga lalaking ito na magkaroon ng mga mata, babawasan ko sila. Tanong ni Fanjang. Sa tingin ko, tumango si David. Ito ang gustong gawin ni Fanjang, at pumayag si David. Ang pag-uusap ni na David at Fanjang ay agad na ikinairita ng dalawang lalaking nakaitim. Kayong dalawang taga-Daxia, bilasan mo at umalis ka sa harap ko, kung hindi, mamamatay kayong lahat dito. Ang lalaking nakaitim ay tumingin kay David at Fanjang ng papatay. This time, tumingin din si Ana kay David at sinabing, David, don't worry about my business. You should take your friends with you. They are very powerful people. Gusto ko talagang makita kung ilan ang mga taong ito. Galing. Ngumiti si David at saka hinampas si Fanjang. Tumango si Fanjang, pagkatapos ay tumalon at naglakad patungo sa dalawang lalaking nakaitim. David, hindi ka nila kalaban. Lahat sila ay Marquis of Wu. Dapat kang umalis ng mabilis. Mabilis na sabi ni Ana kay David nang makita niyang nagsimula na talaga si Fanjang. Ngunit nang bumaba ang boses ni Ana, nakarinig siya ng dalawang matinding hiyaw. Nakita ko ang dalawang lalaking nakaitim na nakatikip ng kanilang mga mata gamit ang kanilang mga kamay sa sandaling ito. Sa snow white ground, apat na eyeballs ang napakalinaw na lumubog sa snow. Patuloy na tumutulo ang dugo sa pagitan ng mga daliri ng dalawang lalaking nakasuot ng itim. This time, hindi na nakaimik si Ana. Ang mga bagay na walang mata ay hindi kailangang tumingin sa mga bagay ngayon. Malamig na bumantong hininga si Fanjang. At ang dalawa pang lalaking nakaitim na nag-aaway kay Andrew ay pawang sumugod matapos marinig ang mga hiyawan. Hindi na kinaya ni Andrew, at may mga galo sa katawan. Sa sandaling umalis ang dalawang lalaking nakaitim, nakahinga siya ng maluwag. Nang dumating ang dalawa pang lalaking nakaitim, nakita nila na ang dalawa nilang kasamahan ay walang laman na eye socket at wala na ang mga eyeballs nila. This time, nabigla agad ang dalawa.
Alam nilang apat ang lakas ng isa't isa gaya ng likod ng kamay, at mas malakas pa sa kanila ang makakapag-alis agad ng eyeballs ng dalawa nilang kasama. Sa pag-iisip nito, tumalikod at tumakbo ang dalawang natitirang lalaking nakaitim na umalalay sa kanilang mga kasama. Gusto mo bang tumakbo? Nang makita ito, tumalon si Fanjang at agad na pinigilan ang apat na lalaking nakaitim. Kaagad pagkatapos ay lumabas muli ang magkabilang kuko, at ang dalawang natitirang lalaking nakaitim ay nagsisigawan din, at ang mga eyeballs ng dalawang lalaking nakaitim ay sumambulat din. Sa pagkakataong ito, apat na lalaking nakaitim ang nabulag. Isa-isa silang nagsisigawan, nabubunggo, at hindi mahanap ang kanilang daan. Dahil sa husay ni Fanjang, tiningnan ito sandali ni Ana at Andrew. Pagkabalik lamang ni Fanjang, hindi napigilan ni Ana na tanungin si David, "David, anong klaseng lakas ang kaibigan mo? Paano ka magiging napakalakas?" Ngumiti si David, siya lang ang tuktok ng marquee, ang marquee ng dakilang marquee. Ni hindi ako makalusot. Agad namang natarante si Fanjang nang marinig ito. Siya ay hindi nakakalusot sa Great Marquee sa loob ng XNUMX na taon. Kung may nagsabi noon sa kanya noon, matagal nang galit si Fanjang. Ngunit ngayong sinabi ito ni David sa kanya, si Fanjang ay wala ng kalmado. Pagkatapos ng lahat, inabot si David ng mahigit 1 taon para makapasok sa kaharian ng dakilang Marquee of Wu. Dahil sa pagkakaiba ng talento at lakas, hinangaan ni Fanjang ang 5 katawan ni David. Nang marinig ni Ana at Andrew na si Fanjang ang rurok ng Marquee, puno sila ng paghanga at pagtataka sa kanilang mga mata. Bagamat isa ring Marquee si Andrew, isa lamang siyang bagong Marquee. Kung gusto niyang maabot ang rurok ng Marquee, hindi niya alam kung kailan iyon. Ngunit hindi nagtagal ay parang naramdaman ni Ana na may mali, kaya tinanong niya si David, "Sinabi mo lang na siya ang rurok na wow, iyon lang ba? Parang hindi mo minamaliit ang rurok na ito ng wow, kaya ano ang iyong lakas?" Ako na ngayon ang ika-5 Marquee of Great Martialism. Sabi ni David na may bahagyang ngiti. Isipin mo, kaya mo bang maabot ang ika-5 Grand Marquee sa iyong edad? Dapat alam mo na 1 taon ka lang Grandmaster. Hindi naniwala si Ana sa sinabi ni David. Pagkatapos ng lahat, si David ay isang engranding kampiyon lamang ng 1 taon, kaya paano niya nakamit ang kanyang ika-5 Grand Marquee sa 1 taon? Ito ay simpleng hindi posible. Tiwala si Andrew sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang oso, at mabilis siyang nagel-inang. Tumagal ng 1 taon mula Wazong hanggang Wow, at kumain pa rin siya ng hindi kilalang dami ng cultivation resources. Kabanata 1636. Ordinaryong tao lang si David, paano siya mabilis umunlad? Hindi naniniwala si Ana, at ganoon din si Andrew. Nang makitang hindi ito pinaniwalaan ni Ana, walang magawa si David na ibinuka ang kanyang mga kamay at sinabing, "Dahil hindi ka naniniwala, maaari lang kitang makita at makita." Sabi nila mahaba ang buhok at maikli ang talino ninyong mga babae, at totoo naman. Tapos si David, pagtingin sa apat na lalaking nagluluksa na nakaitim sa dikalayuan, itinaas nila ang kanilang mga kamay at magiliw na kumaway. Isang napakalaking, nakakatakot na aura ang dumating sa isang iglap. Boom! Ang apat na lalaking nakasuot ng itim ay agad na naging syagem, walang naiwan at bumagsak sa lupa na parang mga snowflake. Parang hindi pa nagpakita ang apat na lalaking nakaitim. Nang makita ang eksenang ito, si Ana ay hindi nakaimik, at si Andrew ay hindi nakaimik. Ang tagal. Matagal na nag-react si Ana, at natuwa siya. Hindi ko ini-expect na ikaw ang Marquee of Great Wu. Iyan ay mahusay, iyon ay mahusay. Tuwang-tuwang niyakap ni Ana si David, at desperadong hinaplos ang mukha ni David para ipahayag ang kanyang kagalakan. Sa pagkakataong ito ay lubos na nabigla si David, na pilit na tinataboy si Ana. Masyadong bukas ang mga sanggol na ito. Ngunit habang tinutulak ni David si Ana, habang si Ana ay desperado na kumapit kay David at tinutokso si David, biglang nakaramdam si David ng nakakatakot na aura, na nagpatigil sa kanya. Ang personal na buhok ni David ay nalilibyugan, at si David ay hindi pa nakaranas ng ganoong kalaking krisis. Desperado na itinulak si Ana palayo, nagmamadaling ibinaling ni David ang kanyang ulo, ngunit sa hindi kalayuan, si Gullinger at ang iba pang mga babae ay nakatitig sa kanya. May kaunting galit sa mata ng bawat babae. This time say subog na ang ulo ni David. Okay, David?
no wonder hindi ka sumabay sa amin mag-shopping. Pumunta ka pala dito naghahanap ng foreign girl, at isa ka pang matandang kakilala. Unang sabi ni Xiaolan kay David. Sa isang internasyonal na kompetisyon na ginanap noong isang taon, nagkita sina Xiaolan at Ana, at madalas silang nag-aaway para makipagkompetensya para kay David. Ngayon ay nakita ni Xiaolan sina David at Ana na magkayakap at naghahalikan, at ang kanyang galit ay tumaas. Kilala rin ni Gullinger si Ana, wala siyang pakialam na si David ay naghahanap ng mapagkakatiwalaan, alam ni Gullinger na ang isang lalaking tulad ni David ay magkakaroon ng maraming babae sa hinaharap. Gayunpaman, ang isang tulad ni David ay tuso at sobrang mapagmahal, na naging dahilan upang medyo hindi komportable si Gullinger. Kung tutuusin, siya ang unang sumunod kay David, bukod kay Sonia. Ngayon sila ni David ay hindi naging ganito kalapit, ngunit si Ana ang nanguna. Kuya David, lumalaki na ang gana mo. Walang magawa si Xiaoro. Kuya Chen, nagustuhan mo ang mga sanggol, hindi nakakagulat na tumalon ang kapatid ko sa iyong mga bisig at hindi mo siya ginalaw. Tumango din si Xiaomin at sinabing sobrang dissatisfied. Napahiya ito kay Jirozo at nagmamadaling sinabi kay Xiaomin, anak, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? David, sino itong dayuhang babaeng ito? Humakbang si Gejie at tinanong si David. Sa harap ng napakaraming babae, sumasabog ang ulo ni David habang tinatanong niya ang bawat salita. Si Zhao Chuang at Fan Jiang ay tumingin kay David ng ganoon, matatawa lang sila ng palihim. Ang pagdadagdag ng mga babae ay minsan isang pabigat. Hi, my name is Ana, and David and I are old friends. I just wanted to express my feelings about meeting old friends. Ganito ang bati natin dito, sana wag kayong magkaintindihan. Bago makapagsalita si David, nagpaliwanag si Ana kay Gullinger at sa iba pa. Oo, nangangamusta lang kami bilang kagandahang loob. Ito ang bansa ni Xiong, at si Ana ay kabilang sa bansang ito, kaya nasasabik siyang makita ako. Mabilis namang sumunod si David. Oo, narinig ko rin na kapag naghilo ka sa abroad, kay. Sa kayong lahat. Sa sandaling ito, nagsalita din si Zhao Chuang. Ang pangungusap na ito ay agad na nagpatawa sa lahat at nagpagan sa tensyon na kapaligiran. Sinamantala ni David ang pagkakataon na anyayahan ang lahat pabalik sa hotel. Sinama ni Ana si Andre. Matapos malaman na si David ang marquis ng Great Wall, yayakapin na sana ni Ana ang mga hita ni David. Noong una, nag-aalala si David na baka makipagtalo si Ana sa mga babaeng ito. Ngunit minaliit ni David ang kakayahan ng mga babae sa komunikasyon. Di nagtagal, naging isang grupo si Ana sa mga batang babae at naging magkapatid. At nang malaman nila ang nangyari kay Ana, napuno pa rin sila ng matuwid na galit. Gusto nilang tulungan si Ana na mahanap ang Medicine King at kung hindi man ay tulungan si Ana na turuan ng leksyon ang kanyang kapatid. Sumunod na araw. Maagang dumating si Tang Dali sa hotel at hinintay si David. Inaasahan kong dalhin si David at tingnan kung mahahanap mo ang mga guho. Noong una, hindi binalak ni David na sundan ang mga babae, ngunit binalak ni Ana na hanapin si Yao Wang. Kung papayagan lang si Ana na sumunod, siguradong hindi matutuwa ang ibang mga babae, kaya kukunin nilang lahat. Nasaan si Master Hu? Nakita ni David na ang lahat ay nagtipon, ngunit hindi niya nakita si Hu Moz. Si Master Hu ay hindi pa lumalabas ng silid mula noong siya ay dumating, sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa sa loob. Sabi ni Zhao Chuang. Alam ni David kung ano ang ginagawa ng lalaking ito kapag naisip niya ito. Gayunpaman, pagdating sa paghahanap ng butas at paggalugad sa libingan, si Humazi ang dalubhasa, at dapat itong gawin ni Humazi. Kaya pumasok si David sa kwarto ni Humaz at kumatok ng malakas sa pinto. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto, humikab si Humazi, mapurol ang kanyang mga mata, at madilim ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. At may dalawang blonde na babae na nakahiga sa hotel bed. Master Hu, hahanapin natin ngayon ang mga guho. Sinabi ni David kay Humaz. Ang bilis naman. Si Humazi ay namangha. Kung hindi ka magmadali, magiging tao ka sa loob ng 2 araw at mamamatay ka sa lugar na ito. Binigyan ni David ng blankong tingin si Maz. Ngumiti si Humazi, ang banyagang babaeng ito ay napakarilag, hintayin mo ako, isusuot ko ang aking mga damit. Hindi nagtagal, lumabas si Humazi na nakasuot ng damit.
Nang makita ang hitsura ni Humaz, alam ng lahat na hindi lalabas ang taong ito sa loob ng 2 araw. Anong ginawa mo? Oh fuck, David? Ikaw ay isang cool na bata at mayroon kang isang dayuhang babae sa loob ng 2 araw. Matapos makita si Anna, hinangaan kaagad ni Humazi si David. Okay sige, gabi na, alis na tayo dali. Natakot si David na magsalita si Humazi nang walang kaparerekon, kaya minadali niyang umalis ang lahat. Sa pangunguna ni Tangdal, hinailan ng minibus ang lahat patungo sa paanan ng nyebeng bundok. Noong mahigit 10 kilometro pa kami mula sa bundok na nababalutan ng nyebe, huminto ang sasakyan dahil walang kalsada sa unahan at kailangan naming maglakad. Kinuha ni Tangdali ang ilang pang-araw-araw na pangangailangan at isang simpleng tent mula sa kotse, at pagkatapos ay sinabi, Mr. Chen, dahil mabilis magbago ang panahon dito, kaya kailangan nating magdala ng mga supply, baka dito tayo magpapalipas ng gabi. Okay. Tumango si David, tumingin sa mga gamit, at pagkatapos ay kumaway, lahat sila ay inilagay sa storage ring. Sa pagkakataong ito, mukhang nagseselo si Tangdali. Isang grupo ng mga tao ang humakbang sa nyebe at tuloy-tuloy na lumapit sa mga bundok na nababalutan ng nyebe. Sila ay orihinal na nagplano upang galugarin, ngunit ang mga batang babae ay pinilit silang maglaro. Ang mga babaeng ito ay lahat mapaglaro, naghahadges ng mga snowball at nakikipag-away ng snowball. Kaya, natahimik si David saglit. Sa kabilang banda, hindi nakaimik si Tangdali dahil napansin niyang mukhang maislan ang mga babaeng ito, ngunit mas malakas sila kaysa sa kanya. Sa daan, makakasalubong din ni David at ng iba pa ang mga grupo ng 3 o 5 tao na nagmamadali patungo sa mga bundok na nababalutan ng nyebe, at hindi mahina ang paghinga ng lahat, tila naroon sila upang tuklasin ang mga guho. Gayunpaman, hindi pinansin ng mga taong ito si David at ang iba pa. Kung tutuusin, sa dinami-dami ng mga babae na pinagkakaguluhan nila, tila naglalakbay sila, kaya hindi nila ito isinapuso. Habang papalapit ito sa bundok na nababalutan ng nyebe, lalong lumala ang panahon, at ang ulap ng ambon na kumalat mula sa paanan ng bundok ay tumaas at hindi nagtagal ay tinakpan ang paligid na tila ito ay nakahiwalay. Napabuntong hininga si David sa banal na kamalayan, ngunit nagulat siya nang makitang hindi man lang niya mapasok ang makapal na ulap. Malinaw na hindi natural na nabuo ang fog. Kabanata 1637. Ang fog na ito ay sanhi ng magic circle, mag-ingat ang lahat. Sa sandaling ito, binago ni Humazi ang kanyang tumatawa na anyo at naging solemn na ang kanyang mukha. Naging maingat din ang mga babaeng iyon at isa-isang naglakad ng maingat. Master Tang, naaalala mo pa ba ang sinabi mo? Sabi ni David kay Tangdal. Natatakot siya na ang gayong kakapal na fog ay hindi na alam ni Tangdali ang direksyon. Huwag kang mag-alala, Mr. Chen, nasasabi ko nang nakapikit ang aking mga mata. Si Tangdal ay may malakas na pakiramdam ng direksyon. Kahit 2 beses pa lang siya nakapunta doon ay mahahanap pa rin niya ito. Tumango si David at hinayaan si Tangdal na manguna. Matapos ang mahigit 1 oras na paglalakad, napansin ng grupo na ang makapal na hamog ay nagsisimula ng lumiwanag at nasa unahan nila ang matatayog na bundok na nababalutan ng nyebe. Sa sandaling ito, nakatingalo mula sa langit, napansin nila na ang makapal na fog ay talagang bumubuo ng isang malaking bilog, na nagbibigay daan sa mga bundok na natatakpan ng nyebe sa lupa. Nakabalot. Kung tungkol sa layer ng fog na ito, tinatayang maraming tao ang naliligaw dito at hindi matukoy ang direksyon. Mr. Chen, ang mga lugar kung saan madalas mawala ang mga tao ay nasa paanan ng bundok, sa gilid ng Zhoushan Mountain. Itinuro ni Tanglong ang silangan at sinabi. Okay, tara na. Tumango si David, pagkatapos ay tumingin kay Gullinger at sinabing, kayong mga babae, huwag kayong sumulong, baka kayo ay nasa panganib, bigyan ko kayo ng mga tolda at mga gamit, narito kayo maghintay dito. Kinuha ni David ang mga supply mula sa storage ring, pagkatapos ay binuksan ang tent at hiniling kay Gullinger at sa iba pa na maghintay. Sa una, si Gejie at Shaolan ay nag-aatubili na maghintay, ngunit alam ni na Jirazo at Gullinger na ang paggalugad sa mga guho ay magiging mapanganib. Maaabala nila si David kung susunod sila, kaya pumayag silang manatili. Hiniling ni David kay Tangdali na dalhin ito, at pagkatapos ay inanyayahan sina Humezen, Fanjiang, at Ana sa Panginoon at katulong upang pumunta sa lugar kung saan nawala ang Panginoon. David, sasama ako.
Kung talagang nasa panganib ako, kaya kong labanan. Gustong sumama ni Gayuhan kay David. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Gayuhan ay ang marquee din ng Great Woo. At si Gayuhan ay dapat na napakaraming kaalaman, kung siya ay talagang nakatagpo ng isang bagay na napakatanda, marahil ay makilala ito ni Gayuhan. Sa pag-iisip tungkol dito, tumango si David at sinabing, okay, maaari kang sumunod. Pagkatapos ayusin ang mga taong kasangkot, sinabi ni David kay Zhao Chuang, maaari mo silang alagaan at hayaan mo na lang silang maghintay dito. Huwag kang pumunta kung saan-saan. Kuya Chen, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang tumakbo sila. Sang-ayon si Zhao Chuang. Si David at ang iba pa ay umalis, at nang magbago ang kanilang direksyon, nadama ni David na isang malaking pagbabago ang nagaganap sa espiritual na enerhiya ng mundo. At tila naramdaman din ito ni Gayuhan at bahagyang kumunat ang noo. Hindi nagtagal, dumating si David at ang iba pa sa pinangyarihan, ngunit may ilang malalaking palatandaan sa paligid ng eksena sa oras na ito. Maraming malalaking karatula ang nagbabasa, ang lugar na ito ay mapanganib, huwag pumunta. Laking gulat ni David, sino ang maglalagay ng napakaraming palatandaan dito? Sargento Tang, sino ang gumawa nito? Tanong ni David. Umiling din si Tang Dali na may nalilitong tingin, hindi ko rin alam, nang 2 beses akong pumunta dito, walang ganoong bagay. May mga taong nakarating na rito, sa palagay ko sinusubukan ng tatak na ito na takutin ang mga tao. Sa sandaling ito, sinabi ni Humazi. Huwag kang mag-alala, pasok na tayo sa loob. Nanguna si David at pumasok. Ngunit habang si David ay patuloy na naglalakad pasulong, biglang nagkaroon ng dagendong ng mga hayop. Malakas ang dagendong at parang nakakatakot. May halimaw pa ba dito? Nagulat si David. Dapat mong malaman na sa napakalamig na lugar na ito, nahihirapan ang ilang ligaw na hayop na mabuhay. Nang marinig ang dagendong na iyon, ang mukha ni Tang Dal ay naging medyo pangit. Chen! Mr. Chen, huwag na nating ituloy. Sabi ni Tang Dali na nanginginig ang katawan. Anong problema? Natakot ka ba ng ilang dagendong? Naguguluhang tanong ni David nang makita niyang lumitaw si Tang Dal. Hindi alam ni Mr. Chen. Balitang may tigre na halimaw ang tumira dito. Napakalaki nito na kayang lumunok ng tao sa bibig nito. Kaya lang, walang nakakita sa halimaw ng tigre sa loob ng maraming taon. Ito ay nakalimutan, at ito ay itinuturing na isang alamat. Ngunit ngayon ang dagendong na ito ay malamang na sanhi ng demonyong tigre, at ang taong nawala dito ay malamang na mamatay sa ilalim ng bibig ng demonyong tigre. I don't think we should be here. Masyadong delikado ang patuloy na paglalakad. Bagamat alam ni Tang Dali na si David ay isang mahusay na martial artist, talagang gusto niyang harapin ang maalamat na demonyong tigre, at tinatayang lahat sila ay magiging pagkain ng tigre na demonyo. Demonyo ng tigre. Meron ba dito? Mukhang namangha si David. Kung may demonyong tigre, dapat may haring gamot. Dapat alam mo na dapat may mga espiritong hayop sa paligid ng hari ng gamot. Baka binabantayan ng hari ng gamot ang demonyong tigre na iyon. Ang mukha ni Ana ay nasa sabik, hindi bababa sa ito ay nangangahulugan na dapat mayroong isang hari ng gamot sa lugar na ito. Nakita ni Tang Dali na si David at ang iba pa ay tila hindi natatakot sa mga demonyong tigre, at mayroon pa rin siyang pusong sumulong, kaya mukhang napahiya siya. Mr. Chen, mahina ang lakas ko, kung lalayo pa ako, hindi talaga ako maglalakas loob, at hindi pa ako nakakapunta sa snow na ito. Kung hindi ka pa nakakapunta roon, malamang na hindi kita maituturo sa daan. Kitang-kita ang kahulugan ni Tang Dal, ibig sabihin, gusto niyang huminto at pagkatapos ay bumalik, natakot siya. Master Tang, salamat sa pagdala sa amin dito. Mag-ingat ka sa pagbabalik mo. Hindi sinisi ni David si Tang Dali. Pagkatapos ng lahat, si Tang Dali ay isa lamang martial art. Kung talagang nasa panganib siya, baka wala na siyang kakayahang tumakas. Mr. Chen, maghihintay ako sa lungsod para mangolekta ng alikabok para sa iyo. Sabi ni Tang Dali. Pagkaalis ni Tang Dal, nagpatuloy si David at ang iba pa, ngunit ang kalsada ay naging mahirap na tahakin, at nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa mga bundok na nababalutan ng nyebe. Sa kabutihang palad, ang mga taong ito ay mga kampyon. Kung ordinaryong tao lang sila, hindi talaga sila makakarating dito. Master Hu, maaari mo bang malaman kung nasaan ang mga guho?
Tanong ni David kay Humaz. Kalokohan, nakalimutan mo na ba ang ginawa ko? Nang matapos magsalita si Humazi, naglabas siya ng manipis at matingkad na metal rod na ilang 10 sentimetro lang ang haba. Si Humazi ay sumulyap sa paligid, at pagkatapos ay nakahanap ng isang lugar upang ayusin ang metal bar sa ibabaw ng snow. Nakita ko si Humaz na nakatayo sa harap ng metal bar at nagsimulang umawit ng incantation. Ang mga pattern ng kanyo ay hindi masyadong umuusad, ang paghahanap para sa mga dragon at kanilang mga ninuno ay tumitingin sa mga matutulis na bilog. Bumagsak ang pader at mga tolda, at sila ay humiwalay mula sa ibabang koridor at bumaba sa mga taluktok. Ang mga buhay na ahas at mga dragon ay nakatiklop, at pinaghiwa-hiwalay at pinagsama-sama. Kunin ang mga supply para lumayo sa dragon, tumawid sa hangganan, at tumawid sa bangin upang protektahan ang iyong sarili. Ang harap at likod ay ipinapadala ng walang pagkaantala. Ang mga sibilisasyong apoy, lupa, kahoy, at apoy ay nagbubunga ng mga maharlika at pantas. Ang Saturn ay may mas maraming ginto at kayamanan, at ang ginto at tubig ay puno ng kayamanan at kayamanan. Habang binibigkas ang flax na mantra, ang tuktok ng metal rod ay nagsimulang magningning ng gininto ang kulay. Ban-aed. Ang gintong liwanag ay patuloy na kumakalat, at ang saklaw ng pagkalat ay lumalaki at lumalawak. Biglang nagsimulang mag-vibrate ang metal bar, na sinamahan pa ng humuhuni. Ang metal rod ay lalong nag-vibrate, at sa vibration, ang metal rod ay nagsimulang uminit at ang nakapalibot na snow ay nagsimulang matuno. Nang makita ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Humaz, at mabilis siyang kumaway, kunin mo na. Ang metal rod ay tumigil kaagad sa pagyanig, nawala ang liwanag, at ito ay diretsyong lumipad sa mga kamay ni Humaz. Hiwa ni Humazen, ngunit si David at ang iba ay natigilan sandali. Ito ay maaaring ituring na isang espesyalidad ng inilapat na sining. Kabanata 1638. Master Hu, kamusta? Lumapit si David at nagtanong. Hindi naman maliit ang relic na ito, ngunit ang tarangkahan ng bundok ng relic na ito ay tinatayang nawasak ng isang tao. Sabi ni Humazi. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni David, ibig mong sabihin, naabot na ang pagkasira na ito. Tumango si Humazi. Hindi ba wala lang tayo dito kapag may pumasok? Sabi ni Fanjang sabay buntong hininga. Hindi naman, ang mga taong ito ay maaaring mapunta sa mga guho, ngunit maaaring hindi nila makuha ang mga bagay sa mga guho. Tulad ng mga guho ng Fazong noong araw na iyon, kahit na maraming beses kaming pumasok, halos wala kaming nakuha. Ang paghahanap na ito ng mga guho ay sumusunod sa paghahanap ng may mga pagkakaiba pa rin sa pagitan ng mga sinaunang libingan. Kung ang mga sinaunang libingan ay binuksan, sila ay ganap na mawawasak, at ang mga guho ay mapoprotektahan ng isang porma sayon, at ang mga bagay sa loob ng mga guho ay hindi mapupuntahan ng sinuman. Paliwanag ni Humazi. Master Hu, sinabi mo lang kung saan ang pasukan sa Roans. Hindi ba natin malalaman kung papasok tayo at tingnan? Nag-aalalang tanong ni David. Umiling si Humazi, hindi ko mahanap ang pasukan sa mga guho. Ang mga bakas ng pasukan ay inalis at ang porma sayon ay muling inayos. Ngayon ay kailangan nating hanapin ito ng dahan-dahan. Iyan ba ang mga lalaki na sinira ang mga guho? Sira pa rin. Sabi ni Ana. Malamang. Tumango si Humazi. Maaaring ang mga alingawngaw ng mga tigre na demonyo at mga taong nawawala ay pawang may kaugnayan sa grupong ito ng mga tao. Sinasadya ba nila ito upang takutin ang mga nagtutukla sa mga guho? Napaisip si Gayuhan. Oo, may posibilidad din, pero paano ang mga detalye? Hanapin muna natin ang pasukan sa mga guho. Gusto na ngayon ni David na mahanap ang mga guho sa lalong madaling panahon. Nang idirekta na ni David ang mga tao na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa mga bundok na nababalutan ng nyebe, biglang may mga araro sa likuran nila. At ang mga aura na ito ay hindi mahina, ang pinakamasama ay ang kaharian ng Great Martial Sect, at mayroong ilang mga murky aura. Hindi mo na kailangang mag-isip tungkol dito upang malaman na ang mga taong ito ay tiyak na dumating sa mga guho. Mr. Chen, ano ang dapat nating gawin? Naramdaman din ni Fanjang ang paghinga ng kabilang partido, kaya nagtanong siya ng malakas. Bahagyang kumunat ang noo ni David, nag-isip sandali, at nagsabi, lahat ay nagtatago ng kanilang hininga,
huwag hayaang makita ng kabilang partido ang aming impormasyon, maaari nating hayaan muna sila, susunod tayo. Balak ni David na hayaan ang grupong ito ng mga tao sa harap ni Lay, hanggat walang nakakaalam kung anong mga panganib ang naghihintay sa kanila. Sa halip na makipagsapalaran ng mag-isa, mahirap hayaan ang mga taong ito na mauna. Humazi. Tumingin kay David, ikaw anak, masama ka talaga. Ngumiti si David, sa kasabihan, hindi napapagod ang mga sundalo sa panlilinlang. Mukhang pagod. Hindi nagtagal, mahigit 100 tao ang mabilis na dumaan, at isa sa kanila, isang matangkad na lalaki na may dilaw na buhok at asul na mga mata, ay halatang pinuno. At sa tabi ng lalaki ay isang payat na matandang lalaki, at ang matanda ay tila bulag na may hawak na patpat sa kanyang kamay. Nang makita ng isang grupo ng mga tao si David at ang iba pa, tumigil silang lahat, at ang lalaking may dilaw na buhok ay tumingin kay David at sa iba pa, at walang sinabi, ngunit tumingin sa matanda at sinabing, mataas na pari, sinabi mo lang na may gumagamit ng pamamaraan upang galugarin ang libingan upang mahanap ang mga guho, nasa lugar ba ito? Ang matanda ay hindi nagsalita, ngunit kinuha ang tansong kampana mula sa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay bahagyang inalog ang tansong kampana, at ang tansong kampana ay tumunog ng matindi, at ang tunog ay nagsimulang kumalat ng mabilis. Ang mga soundwave na ito ay tila na puno ng mahika, at patuloy silang dumadaloy patungo kay David at sa kanilang mga isipan. Isang gintong liwanag ang biglang kumislap sa isipan ni David, na pinilit na bumalik ang soundwave. Nang sunod-sunod na kontrolin ng iba ang kanilang pag-iisip, hindi sila ginulo ng soundwave. Ngunit masyadong mababa ang kapangyarihan ni Anna, tila hindi makontrol ng soundwave ang soundwave, at ang mga mata ay nagsisimula ng mawala. Nang makita ito, hinawakan ni David ang kamay ni Anna, at ang espiritual na kapangyarihan ay agad na tumagos sa katawan ni Anna, na naging dahilan upang magising kaagad si Anna. Natawa si Anna nang makita niyang hinawakan ni David ang kamay niya, tinutokso ng mga mata niya si David. Nang makita ito, gusto siyang bitawan ni David, ngunit mahigpit na hinawakan ni Anna ang kamay ni David. Saglit na natahimik si David, hindi niya inaasahan na nagkamali pala ng pagkakaintindi si Anna. Huwag mo akong intindihin, ililigtas kita. Paliwanag ni David sa mahinang boses. Hindi naman ako nagkamali, hindi ba maganda na magka-holding hands tayo ng ganito? Bakit gusto mong bumitaw? O dahil ba hindi masyadong maputi at maislan ang mga kamay ko? Puno ng provocation ang boses ni Anna. Ang eksenang ito ay nagsaselos kay Humaz, bata, itong lalaking ito, hindi naiintindihan ni David ang estilo, o hahawakan ko ang iyong kamay. Inilibot ni Anna ang kanyang mga mata kay Humaz at hindi siya pinansin. Pero walang pakialam si Humazi, kung gusto mong kunin ang mga babae, dapat makapal ang balat mo. Habang nagbubulungan si David at ang iba pa, at walang pumapansin sa grupo, sinabi ng matanda na nagbel, Daniel, may tao ba sa ating kaliwa? High Priest, 6 talaga ang tao doon, 4 na lalaki. Malamang naglalakbay ang 2 babaeng ito. Sabi ng lalaking dilaw ang buhok. Travel. May nakabiyahe na ba dito dati? Mukhang medyo galit ang mataas na pari. Mataas na pari, ang pinakamakapangyarihan sa mga taong ito ay ang dakilang sekta ng digmaan, at ang iba ay mula sa sekta ng digmaan. Hindi sila naririto para maglakbay. Nang-ahas ka bang pumunta sa mga guho na may ganitong lakas? Nagmamadaling paliwanag ni Daniel. Naroon pa rin pala ang Great Wazong, mukhang mali ang kalkulasyon ko. Pagkatapos magsalita, ang mataas na saserdote ay nagsimulang tumunog muli ng kampana, at sa pagkakataong ito ang mga kampana ay dumating sa pandinig ni David na may espiritual na kapangyarihan, at pagkatapos ay nagsimula silang tumunog ng desperadong atake ang banal na kamalayan sa isip ni David. Sa pagkakataong ito ay malinaw na mas epektibo ito kaysa sa unang pagkakataon. Pipilitin ni David na ibalik ang soundwave, ngunit agad itong tumigil. Kung pipilitin nilang bumalik ngayon ang soundwave ng walang kontrol, magdududa ang kabilang partido sa kanilang tunay na lakas. Kaya komendat si David, at naunawaan ito ng lahat at agad na nagkunwaring kontrolado, blanko ang mga mata. At ang Ana ay talagang may kontrol, at walang kinang sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, itinaas ng mataas na pari ang isang sulok ng kanyang bibig at pagkatapos ay sinabing, lahat kayo pumunta rito.
Salita, si David at ang iba pa ay tumayong masunurin, at pagkatapos ay lumakad papunta sa mataas na saserdote. Tinatanong kita, anong ginagawa mo dito? Ang tanong ng mataas na saserdote. Maglakbay, siya nga pala, subukan ang iyong kapalaran at tingnan kung mahahanap mo ang maalamat na mga guho. Sumagot si David. Humalaklak ang mataas na pari, mukhang nagpunta talaga ako dito para maglakbay, ngunit mayroon pa rin akong ideya na makipagsapalaran. Baliw na ba ang mga taong ito ngayon? Akala ko talaga kapag nakita ko ang mga guho, kikita ako ng malaking kapalaran, ngunit hindi ko alam na ang mga guho ay mapanganib. Grabe, sa kapangyarihan ng mga taong ito, mamamatay sila kapag pumasok sila. Pagkatapos magsalita, pinindot ng mataas na saserdote ang kampana, at agad na nagising si David at ang iba pa. Ito. Anong nangyayari? Sino ka? Si David at ang iba ay nagpanggap at nagtanong sa takot. You need not fear. We are from the Burning Heaven sect. This is our high priest. This place is very dangerous. With your strength, you better return para hindi ka mawala ng buhay ng walang kabuluhan. Sabi ni Daniel. Nasusunog na Heaven sect. Bigla, tuwang-tuwa na sumigaw si Ana, ikaw ba ang Burning Heaven sect, na napakahusay sa panghuhula at kayang hulaan ang hinaharap at buhay at kamatayan? Tumango si Daniel at sinabing, oo, hindi ko inaasahan na makikilala din tayo ng dalagang ito. Kabanata 1639. Siyempre alam ko, at alam ko rin na maraming tao ng iyong kulto sa maharlikang pamilya na may pananagutan sa pagmamasid sa langit at pagtuklas ng mabuti at masamang kapalaran. Bilang prinsesa ng tirahan ng duke, alam ni Ana ang tungkol sa kultong Burning Heaven. Ngunit para sa mga ordinaryong tao, ang relihiyong ito ay napakabanyaga dahil ang mga ordinaryong tao ay walang koneksyon dito. Ngunit nang matapos magsalita si Ana, malamig na sumangot ang mataas na pari, huwag mong banggitin ang mga taong iyon, hindi na sila mula sa aking Burning Heaven sect. Umalis na ang Burning Heaven sect. Natigilan ang mukha ni Ana, hindi pa niya alam na natiwalag na ang mga tao sa Burning Heaven sect ng royal family. Marami, nakita mo lang na may nanglamlam dito, gumagamit ng spell para maghanap ng kuweba at mag-imbestiga sa isang puntod. Tanong ni Daniel kay David at sa iba pa. Oo, may nakita akong ilang tao na nakasuot ng Daos robe, pero nakaalis na sila. Itinuro ni David at sinabi. Mukhang may mauuna, tere na dali. After. Natapos magsalita ang punong pari, mabilis siyang tumakbo pasulong. Kahit na siya ay bulag, ang mataas na saserdote ay tila nakakakita ng mga bagay. Nang makita ito, nagmamadaling inakay ni Daniel ang isang tao na humabol sa kanya. David, anong gagawin natin? Tanong ni Ana kay David. Siyempre sumunod ako. Pagkasabi noon, direktang sumunod si David. Kahit na ang daan paakyat ng bundok ay napakabakal, wala sa kanila iyon. Ngunit nang makita ni Daniel si David at ang iba pang sumusunod sa likuran, hindi niya napigil ang sumimangot, hindi ka bababa sa bundok, ano ang ginagawa mo sa amin? Gusto lang naming tamasahin ang magagandang tanawin at tingnan kung mahahanap mo ang pasukan sa mga guho. Pero huwag kang mag-alala, hinding-hindi kami makikipagkompetensya sa iyo tungkol sa nilalaman ng mga guho, curious lang. Sabi ni David. Kumunat ang noo ni Daniel at saka tumingin sa direksyon ng mataas na saserdote. Hayaan mo silang sumunod, baka may pakinabang pa sila. Malamig na sabi ng mataas na pari. Nang makita ito ni Daniel, nasabi na lamang niya kay David, kung gayon ay maaari kang sumunod. Kung may panganib, huwag sisihin. Ako. Biglang tumigil ang pari. Mataas na pari, ano ang problema? Tanong ni Daniel. May bawal sa unahan, hindi ka makakapunta ngayon, kailangan mong sirain ang bawal. Sabi ng mataas na pari, ang kanyang mga kamay ay tumama sa lupa, at pagkatapos ay siya ay bumuulong ng parang baliw. Hindi nagtagal, isang sinag ng liwanag ang sumugod mula sa lupa at sumugod ng halos 10 metro, ito ay sumabog. Ang tunog ng pagsabog ay sinamahan ng isang kinang na tila enchantment ng isang magic circle. Kung bumangga sila ng diretso, baka matrap sila. Nang makita ang eksenang ito, lubos na nagulat si Daniel, at hinangaan din ni David ang bulag na mataas na saserdoteng ito. Ang taong ito, na hindi nakakakita ng kanyang mga mata, ay talagang tumpak na matansya ang lokasyon ng magic circle. Pagsira sa formation.
Malakas na sigaw ni Daniel, tapos ang dosenang tao sa likod niya ay nag-iba agad ng anyo. Hindi nagtagal, isang dosenang tao ang lumabas sa mga aura, pagkatapos ay nagtipon at sumugod patungo sa enchantment. Boom! Ang nakapaligid na nyebe ay tinatangay ng hangin na may nakakarinig sa tenga. Ngunit nang tumama ang malaking hininga sa balakid, ang balakid ay talagang naglabas ng nakakasilaw na liwanag, na sinusundan ng sunod-sunod na puwersa ng epekto, tulad ng isang napakalaking alon, tuloy-tuloy. Oras, ang napakalaking pressure ay agad na naging sanhi ng pagkakawatak-watek ng isang dosenang tao, at ang mga mukha ng ilang tao ay naging sobrang pangit, at sila ay naglabas ng kanilang mga ngipin. Boom! Tulad ng isang malakas na suntok, agad nitong natamba ang isang dosenang tao. Bagamat hindi nanganganib ang kanilang buhay, tila nasugatan sila sa loob. Napakapangit ng mukha ni Daniel sa eksenang ito. Ang daming walang kwentang bagay. Ang malamig na bumantong hininga ang mataas na pari, pagkatapos ay naglabas ng isang tansong kampana, at pagkatapos ay kumanta ng mga salita sa kanyang bibig, sunod-sunod na sound wave na parang isang napakalaking alon, na gumagalaw patungo sa enchantment, isang alon na mas mataas kaysa sa A-wave. Boom! 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 Ang mga sound wave ay patuloy na bumangga sa hadlang, at ang pader ay nagsimulang yumanig ng marahas, at ang malaking puwersa ng pagkabigla ay nagpapangit din sa mukha ng mataas na pari. Tulungan mo sila ng patago, kung hindi, baka hindi makapasok ang mga taong ito. Tahimik na sabi ni David kay Humaz. Ngumiti si Humazi, pagkatapos ay naglabas ng spell at random na gumuhit ng mga kakaibang pattern dito. Sa sandaling bumitaw si Humazi, ang anting-anting ay tumaas sa langit at pagkatapos ay direktang nakadikit sa hadlang. Ilang sandali, ang hadlang ay tila tumama ng malakas, at pagkatapos ay nagsimula itong masira. Nang bumagsak ang harang, nabalot na ng malamig na pawis ang noo ng mataas na pari. Makapangyarihan pa rin ang punong pari. Pinuri ni Daniel ang mataas na saserdote. Hindi ko inaasahan na ang magic circle na ito ay napakalakas. Mukhang maraming kayamanan sa pagkawasak na ito. Sabi ng punong pari. Hindi napigilan ni David na matawa pagkatapos makinig sa mga salita ng mataas na saserdote. Ang tinatawag na Mountain Protection Formation na ito ay talagang hindi ang formation na iniwan ni Wen Jianzong. Kung hindi, hindi ito masisira ng ganoon kadali. Isa lang itong magic circle na inayos muli ng isang tao pagkatapos sumali sa sword sect. Sa sandaling ito, sa mga guho sa loob ng mga bundok na nababalutan ng nyebe, maraming itim na tao ang abala. Nakaupo sa pangunahing upuan ang isang banyagang lalaki na may blonde na buhok at asul na mga mata. Sa tabi ng lalaki ay nakaupo ang isang matandang lalaki na nakaitim na balabal. Sa sandaling ito, ang lalaking nakaitim ay nagmamadaling tumakbo upang ipahayag, His Royal Highness, may nakalusot sa hadlang at papalapit na rito. Kumunat ang noo ng lalaki at saka tumingin sa matandang katabi niya. Ang matanda ay may mahinahong ekspresyon, pakawalan ng mga halimaw ng tigre at magpadala ng isang tao upang lihim na mahuli sila. Hindi sila dapat payagan dito. Tulad ng iniutos. Pinangunahan ng lalaking nakaitim ang utos at umalis. Isa pang pari, sino sa tingin mo ang makakalusot sa pader na ito? Tanong ng lalaki na may kakaibang ekspresyon. Prince Hal? Hindi mo kailangang mag-alala, kahit na ang mga taong ito ay lumagpas sa pader, hindi nila malalampasan ang antas ng demonyong tigre. Upang makarating dito, kailangan mong dumaan sa higit sa isang dosenang pormasayon, at walang makakapasok na buhay. Confident na sabi ng ibang pari. Mabuti naman at ilang buwan na tayong nag-oopera dito. Hindi ko alam kung kailan tayo makapasok sa Sword Tomb. Basta may pasok mo ang espada sa loob, pabayaan mo ang duke, kahit ang hari. Ano ang mahirap? Ang mga mata ni Hal ay kumislap sa sakam na pagnanasa. Prince Hal, makatitiyak ka na hanggat may sapat na mga palatandaan, makakalusot ako sa Sword Mount sa loob ng ilang buwan. Ang paniniguro ng isa pang pari. Mabuti naman, babalik ako at hikayatin ang pagmimina. At malamang napupunta rito ang aking kapatid na babae upang hanapin ang hari ng gamot. Kapag nakita niya siya, patayin siya. Sabi ni Hal. Ayos lang. Ang tumango naman yung ibang pari. Nagsimula ang pagungol, at dalawang pari ang lumakad papunta sa isang mataas na entablado na gawa sa mga sparks, isang mabangis na ngiti sa kanilang mga mukha.
Nalampasan na ni David at ng iba pa sa kabilang panig ang balakid sa oras na ito at nagpatuloy sila sa pag-akyat sa nalalatagan ng nyebe na bundok, ngunit habang lumalakad sila, lalo silang naging matarik. At kasama nito ang mga alon ng takot, at lahat ay kailangang maging maingat. Biglang itinaas ng mataas na pari ang kanyang kamay at pinatigil ang lahat. Mataas na pari, ano ang problema? Tanong ni Daniel. Delikado, nakaamoy ako ng halimaw. Bahagyang sumimangot ang mataas na pari. Halimaw. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Daniel, hindi kaya mabubuhay ang demonyong tigre. Bago pa makasagot ang mataas na pari, biglang may narinig na dagandong ng tigre. Kabanata 1640. Sa pagkakataong ito, kinabahan ang lahat, tanging si David at ang iba pa ang nagpakita ng excitement sa kanilang mga mata. Dapat mong malaman na ang Tiger Demon's Beast Pill na ito ay isang mahusay na cultivation resource. Kung makakaharap mo ang ilang makapangyarihang demonyong hayop, sulit ito. Hindi maiwasan ni David na itama ang tingin kay Gayuhan dahil alam ni Gayuhan kung paano kontrolin ang mga hayop. Kung kaya nilang talunin ang demonyong tigre na ito, magkakaroon sila ng isa pang katulong sa daan. Sa sandaling ito, dahan-daang lumitaw ang isang di mapapantayang malaking demonyong tigre na may tuloy-tuloy na mga hakbang. Nang makita ang mga taong ito, ibinuka ng demonyong tigre ang bibig nito at umungal na parang nananakot kay David at sa iba pa. Nang makita ang hitsura ng demonyong tigre, ito man ay mataas na saserdote o lahat ng nasa Daniel, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto, at ipinakita nila ang kanilang mga sandata ng paisa-isa, naghihintay sa kanila. Ang Tigre Demon sa kaharian ng Doho ay tila may mga magagandang bagay na nagaganap dito, kung hindi, walang ganoon kalakas na halimaw na babantayan. Nagningning ang mga mata ni David nang makita niya ang pagtatanim ng demonyong tigre na ito. Sa kabilang banda, sumimangot si Gayuhan, hindi ito isang espiritong hayop na nagpoprotekta sa mga bundok. Nagulat si David, pagkatapos ay tumingin kay Gayuhan, ano ang ibig mong sabihin? Ang demonyong tigre na ito ay hindi isang espiritong hayop na nagbabantay sa mga guho, ngunit may nagbangon nito, hindi isang hayop. Paliwanag ni Gayuhan. Bread. Naisip agad ni David ang sinabi ni Humazi kanina, na ang mga guho ay kinuha muna. Tila ang demonyong tigre na ito ay pinalaki ng mga tao, at ang mga taong nagpalaki nito ay dapat na unang pumasok sa mga guho. Upang maiwasang makapasok muli ang iba sa mga guho, pinakawalan ng demonyong tigre, at pagkatapos ay kumalat ang balita upang maiwasan ang sinumang makalapit. Sa sandaling ito, si David ay naging lubhang mausisa tungkol sa taong unang pumasok sa mga guho. Kung kaya mong magpalaki ng mga alagang hayop gamit ang kapangyarihan ni Doho, gaano kalakas ang paghawak? Umuungol. Nang makitang hindi gumagalaw si David at ang iba pa, muling ngumisi ang demonyong tigre at umungal muli. Ang dagandong na ito ay naglalaman ng lubhang nakakatakot na aura. Ilang miyembro ng Burning Heaven Divine Sect na may mahinang lakas ang agad na nagulat sa dagandong na ito, na naging sanhi ng kanilang mga panloob na organo na umikot sa isang iglap at sariwang dugo ang bumulwak sa kanilang mga bibig. Sa huli, siya ay direktang namatay, at ang dagandong ng demonyong tigre ay umungal sa kanya hanggang sa mamatay. Tiningnan ni Daniel ang mga patay na subordinate niya ng napakapangit ng mukha. At ang natitira, kahit na may hawak silang mga sandata sa kanilang mga kamay, ang kanilang mga katawan ay nanginginig na parang salan. Ang mataas na pari lamang ang kumalma, ngunit ang kanyang noo ay nababalot ng malamig na pawis. High Priest, ito. Ito ay isang tigre na demonyo na may kapangyarihan ng isang dakilang marki. Kami. Marahil ay hindi mga kalaban. Sinabi ni Daniel sa mataas na saserdote, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang mga taong ito ay walang iba kundi ang lakas ng Great Martial Sect o Marquis Wu, walang sino man sa kanila ang makakaabot sa ranggo ng Great Marquis. Ang mataas na pari ay ang pinakamalakas, ngunit siya ay ang tuktok lamang ng Marquis Wu, at hindi siya isang kalaban ng tigre na demonyo. Ang demonyong tigre na may kapangyarihan ni Marquis Duo, tiyak na hindi natin kalaban. Alam ng mataas na pari na kapag ang halimaw na hayop at ang tao ay magkaparehong makapangyarihan, ang halimaw na hayop ay mas malakas kaysa sa tao. Sa sandaling ito, ang demonyong tigre na may kapangyarihan ng dakilang wow, talagang hindi nila ito kakayanin. High Priest, ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Nagpanik si Daniel.
Dahil sinabi ng mataas na saserdote na hindi sila kalaban, kailangan nilang maghintay hanggang sa mamatay sila. Hindi nagsalita ang punong pari, ngunit naramdaman ang nakakatakot na aura ng demonyong tigre sa kanyang harapan, at pagkaraan ng ilang sandali ay nagsabi, madadaanan lang natin itong tigre na halimaw. Overtake, paano mag-overtake? Ang halimaw ng tigre na ito ay malamang na mas mabilis kaysa sa atin. Bilisan mo. Hindi naunawaan ni Daniel kung paano malalampasan ng mataas na saserdote ang demonyong tigre. Ang mataas na saserdote ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, wala pa bang sumusunod sa atin? Si Daniel ay namangha, ngunit agad na naunawaan ang kahalagahan ng mataas na saserdote. Gusto ba ng mataas na pari na harapin ng mga taong ito ang demonyong tigre? Tanong ni Daniel. Oo, hayaan ang mga taong ito na harapin ang mga halimaw ng tigre. Kapag kinain ng mga halimaw ng tigre ang mga taong ito, maaari nating lampasan ang mga halimaw ng tigre mula sa ibang mga lugar. Hahayaan ng mataas na saserdote si David at ang iba pa na maging rasyon ng mga halimaw ng tigre. Sa ganitong paraan, ang mataas na pari at ang iba pa ay maaaring makalusot sa tiger demon mula sa kabilang panig habang ang tigre na demonyo ay kumakain ng mga tao. Mataas na pari, ito. Hindi ba magandang gawin ito? Natatarantang sabi ni Daniel. No good. Ano ba, life and death na ngayon, wag silang mamatay, mamatay tayo. Kumunat ang noo ng mataas na pari at tinanong si Daniel sa malamig na boses. Hindi nakaimik si Daniel. Nang makitang hindi gumalaw si Daniel, personal na pinangunahan ng mataas na saserdote ang mga tao patungo kay David at sa iba pa. Naina si David na ang demonyong tigre na ito ay ibinangon at hindi mapaamo, ngunit pinangunahan ng mataas na saserdote ang mga tao na palibutan sila. Ang mga taong ito mula sa Burning Heaven sect, na may mga sandata sa kanilang mga kamay, ay nakatitig kay David at sa iba pa. Sinabi ng mataas na pari na may malamig na mukha, ngayon ang demonyong tigre ay humaharang sa daan. Dahil pinili mong sumunod, kailangan mong bayaran ang presyo. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni David. Sa katunayan, ng pamunuan ng mataas na saserdote ang mga tao sa kanilang paligid, naunawaan ni David ang nangyayari. Pumunta ka at harapin ang demonyong tigre na iyon. Diretsyong sabi ng mataas na pari. Ano? May tiger demon ba tayo? Ang demonyong tigre ay mukhang napakalupit sa unang tingin. Napakababa ng ating kapangyarihan, kaya kung haharapin natin ang demonyong tigre, hindi ba natin ito papatayin? Namangha si Ana at nagtanong sa punong pari. Ang mataas na pari ay naglabas ng isang tansong kampana, at isang nakamamanghang aura ang bumungad sa kanyang katawan, na agad na bumalot kay David at sa iba pa. Kung pupunta ka para patayin ang demonyong tigre, may pagkakataon pang mabuhay. Kung hindi ka pupunta, mamamatay ka. Pagkatapos nito, ipinakita ng mga tao ng Burning Heaven sect ang kanilang layunin sa pagpatay at itinutok ang kanilang mga sandata kay David at sa iba pa. Hanggat si David at ang iba pa ay walang lakas ng loob na magsalita ng anuman, papatayin nila agad sila. Nagalit si Ana nang marinig niya iyon at magagalit na sana, ngunit pinigilan siya ni David. Master, ang lakas namin ay mas mababa kaysa sa iyo. Hindi ba nararapat na makitungo kami sa isang demonyong tigre? Maingat na tanong ni David. Walang hindi nararapat, ito ay isang lipunan kung saan ang mahihina ay kumakain ng malakas, at mas mabuti kang mamatay kaysa sa amin. Ang mataas na saserdote ay may malamig na mukha, at ang tansong kampana sa kanyang kamay ay nanginginig. Nang tumunog ang kampana, agad na tinamaan ng sound wave si David at ang iba pa. Master, tumigil ka, hindi ba natin kayang harapin ang demonyong tigre na iyon? Mabilis na humingi ng awa si David. Kung pamilyar ka, lalaban ka hanggang kamatayan sa halimaw ng tigre. Kapag umalis tayo, makakatakas ka para may pagkakataon ka pang mabuhay. Malamig na bumantong hininga ang mataas na pari. Namula sa galit ang maliit na mukha ni Ana. Hindi niya inaasahan na ang Burning Heaven sect na ito ay magiging isang sekta. Nakakahiya na nag-a-advertise pa rin sila buong araw para iligtas ang mundo. Kumaway si David sa lahat at saka naglakad patungo sa demonyong tigre. May ilang minuto lang si David at ang iba pa para harapin ang demonyong tigre.
Nang dumaan si David at ang iba pa sa harap ni Daniel, napalingon si Daniel sa kahihiyan at hindi nang ahas na tumingin sa kanila ni David. Umuungol. Tumingin ang demonyong tigre kay David at sa iba pang naglalakad sa harapan niya, at biglang umungol. Ang dagandong ng mga tigre ay umuungal na parang bagzo ng hangin. Bahagyang iwinagayway ni David ang kanyang palad sa kanyang harapan, at agad na hinarang ng harang ang kanyang paghinga. Daniel, alis na tayo dali. Hinimok ng mataas na saserdote si Daniel. Dapat nilang samantalahin ang panahong ito para makatakas mula rito dahil alam ng mataas na saserdote na sa kapangyarihan ni David, hindi nila kayang labanan ng matagal ang demonyong tigre. Walang magawa si Daniel, kaya sumunod na lamang siya sa mataas na saserdote at mabilis na umalis, at pagkatapos ay pumili ng ibang landas patungo sa naninyebing bundok. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.